Ilang magazine nila. Ano na tayo ngayon? Second week, second Sunday. Second na ba? So, malapit na magtapos ang taon. And last time, nabanggit yung tungkol kay Saul. So, sabi ko, pag-aralan ko. Kasi yung kanyang istorya, medyo may kahirapan sa interpretasyon, may mga argumento na ano pa talaga ay yun ba ay naipatawag ng espiritista para makausap si Samuel. Si Samuel nga may pinatawag at ginamit ng espiritista. So, ang balik nga ay napapabalik ba uli ang namatay para makausap. And even sa seminaryo, usapan din namin kung si Saul ba ay mananampalataya o hindi. Kaya medyo mabigat ang pag-aaral na ginawa ko para masagot yung mga tanong na yun. So, yung ngayon ay magtatapos ng taon. Marami na naglalabasan na consultation sa mga hula. Meron pa yung isa, babae na si Baldwin ba yun? Oo, si Baldwin. Si Alec Baldwin. Para babae siya. So marami raw nangyayari na sa pamagitan ng panghula niya yung mga nagkakatotoo. And even sa atin, hindi tayo nalingid sa mga ganong pamaraan, lalo na magtatapos ang taon. And dati kagawin pa, dati ay nung uso pa yung comics sa dyaryo, laging tinitignan yung horoscope. Ano ba yung sinasabi sa akin ng baraha sa darating na taon, sa darating na linggo, sa darating na bukas, ano ba magiging payo sa akin para iwasan yung malas at ano bang mga gagawin ko, even yata yung isusuot, ano bang color of the year na papasok. So nakaraan ay parang brown ba yun? So yun mga consultation. Pero yan po ay isa sa mga hindi pinopromote ng Kristyanismo dahil yung mga karunungan na yan ay tinatawag na sin of divination. Sin of divination means seeking future knowledge or hidden truths through supernatural means other than God, like tarot card, astrology, palmistry, isa palad, horoscope, pungsoy. Ang pungsoy ay galing sa Taoism, ang ibig sabihin daw niya na flow of energy. Kung paano ka magtatayo ng bahay at sa nakaharap. So sabi nga, dapat pag magkaharap ang pinto sa papasok, sa palabas, dapat merong nakaharang na aparador para hindi tuloy-tuloy. Yung mga bahay na tumbok ng iskinita, ayaw din na yun kasi may pungsoy na tinatawag. Ang pungsoy ay tinatawag din na geomancy or earth divination. So, lumalapit din tayo sa mediums or even yung sinatawag na omens. It is considered rebellion, idolatry, deceit, showing distrust in God's providence, and opening doors to evil spirits. It's seen as unlawful because it attempts to usurp God's power over time and knowledge. So, yun po yung divination, siya po ay hindi simple. Siya po ay rebellion. Contradicting true faith by seeking guidance from unreliable or demonic sources instead of God's word. So, ibig sabihin, seeking forbidden knowledge, it means
lack of trust, connection to evil, rebellion, or it means also idolatry. So binasa po kanina yung ating teksto. Actually, marami pang panggagalingan na teksto yan, lalo na sa chapter 15. So, pipilitin po natin mapagkasya sa isang oras. Kasi meron po tayong dalawang sasagutin sa ating pag-aaral. Kung talaga bang napaharap nila si Samuel sa pamagitan ng espiritista na yon, ng witch ng Endor. And pangalawa, argumento, ano ba si Saul? Tinawag siya bilang hari, inanoint siya, sabay mo na ng panataya o hindi. So tayo muna pong manalangin. Dakilang Ama, kami po'y narito upang patuloy na kilalanin ka sa araw na to. Na tunay nga na alam po namin na kami po inyong pagpapalain sa araw na to, lalo na sa itinangin yung araw, na tunay nga na ito'y papahinga ng bawat sa amin, sa aming mga nagdaang trabaho, sa pisikal. At tunay nga na sa pamagitan ng inyong salita, kami makatanggap ng comfort sa pamagitan ng salita. Patuloy niyo ibigay sa amin ang kanyang kapahayagan, lalo na sa malalim na pagkakilala sa inyo, at maging sa aming sarili, kung ano ba talaga ang namamagitan sa inyo at sa amin, at kung paano rin namin makikilala ng lubusan kung sino kami sa inyong harapan. Tulungan niyo po kami na bawat sa amin ay patuloy na ituon ang aming isip sa inyo lamang, dahil kayo po ang sentro ng araw na to. Kayo po at ang inyong salita. Kaya tulungan niyo kami na sa pamamagitan ng Banal Espiritu ay magliwanag ang aming isip sa pamiyarihan na ibinigay niyo sa bawat araw na kami po'y dumudulog ng panalangin sa inyo, na bigyan niyo kami ng liwanag, lalo-lalo niyo sa inyong salita. Patuloy po namin na ituon ang aming isip sa inyo, upang sa ganon kami po lahat ay mapagpala sa liwanag ng inyong salita, at tunay nga na magamit namin sa aming buhay sa araw-araw, sa aming na siya po ay nagsisilbing liwanag sa aming daraanan, upang sa ganon hindi po kami madapa o hindi po kami magkasala, at tunay nga na patuloy namin dinadalangin sa inyo sa araw na to at sa mga darating pa, na nawa maabutan niyang bawat sa amin na mabuti tapat na naglilingkod lamang sa inyo. Ito po ang aming samtulangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Sa history po, lalo na sa Kristyanismo, hindi po pinopromote ang pag-contact o pag-usap sa mga patay, lalo na sa pamagitan ng mga evil, considered sila as spirit. So po hindi sa Panginoon, kaya consider na ill spirit ang pumapanood dyan. At sabi nga sa Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12, it is an abomination. It is a forbidden practice. Gaya rin na sinasabi sa Leviticus chapter 19 verse 31. And even Isaiah chapter 8 verse 19. At ang sabi sa Leviticus chapter 20 verse 27, sa pag-consult ng mga anak ng Diyos sa patay, ang punishment po niyan ay kamatayan. Punishment is death for consulting the dead. Leviticus chapter 20 verse 27. So ibig sabihin, hindi po kinalulugdan ng Diyos ang pagkonsulta o contact sa mga patay, dahil yan po ay nakapailalim sa sinasabi ng deception. Yung sinasabi na familiar spirit, yun po yung sinasabi na maari nilang gayahin ng boses ang gawi ng namatay, pero ginagaya na lang nila yan. At sino po ba ang paghala-gala na espiritu sa mundo na to?
Ang evil spirits lang po. Sila po yung nagiging cause ng deception doon sa mga taong naniniwala sa medium sa pamagitan ng espiritista. Dahil sinasabi ng Ecclesiastes chapter 9 verse 1 to 6, especially verse 5, at death all life and existence ends. Sabi sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5, for the living know that they will die, but the dead know nothing, and they have no reward, for the memory of them is forgotten. So ibig sabihin, tinuturo dito, wala na talagang relationship ang mga patay dito sa mundo ng mga buhay. Because the dead cannot speak. So there's no longer relationship between the living and the dead. So ibig sabihin, they have no reward. Even yung mga accomplishment nila rito, sinasabi nga ni Haring Solomon, lahat vanity under the sun. So pag namatay, wala na yun, hindi na nila madadala yun sa kabilang buhay. Kaya sinasabi nga, for the dead, know nothing. So paano ngayon yung pagpasok ngayon ng pagkausap ng witch ng Endor kay Samuel, prophet? So ang ating passage is 1 Samuel chapter 28 verses 3 to 25. So bago natin papasukin yung teksto na yan, so sino ba si Saul? Si Saul po ay unang-unang hari ng Israel. Siya po ay galing sa tribo ni Benjamin. So, yung pinakabunso sa tribo. Siya po ay good-looking and tall. Puro in contrast kay David. Matangkad po si Saul at magandang lalaki. Eh, sabi nga si Saul ay farmer. So, naisip ko, kung si David ay shepherd, si Saul ay farmer, naalala ko si Abel and Cain. Si Cain ay farmer, si Abel ay shepherd. And sabi nga, si Prophet Samuel ang nag-anoint sa kanya as king. At sabi nga, during that time, ang Philistine ang kilalang malaking kaaway during his reign. At sabi nga, during his reign, nandun din yung mga victories. But meron din compromises. So after ni sino ba yung nakaraan natin teksto? Si Joshua. So yung mga sumunod kay Joshua, kinalimutan na ang Panginoon. Hindi na ituro. Hindi na ipasa. Kaya hindi na nila nakita yung kanilang pinanggalingan. At ano yung ginawa ng Panginoon sa kanila? Kaya marami silang sumuway sa kanila. Hindi na sinusunod ang utos ng Panginoon. So si Samuel naman ay si Saul, marami rin siyang compromises. Tingnan muna natin sa chapter 15 verse 3. Paano ba tayo papasok sa teksto? Babalikan muna natin. Sa 1 Samuel chapter 15, ito yung utos. Now go and strike Amalek and devote to destruction all that they have. Do not spare them, but kill both man and woman, child and infant, ox and sheep, camel and donkey. So yun yung utos sa kanya. Banish, annihilation ng lahat. Even infant. Even yung lahat ng livestock nila. Pero pagdating sa verse 9 ng chapter 15 ng 1 Samuel, but Saul and the people spared Agag, yung king ng Amalekites, and the beasts of the sheep and of the oxen and of the fattened calves and the lambs and all that was good, and would not utterly destroy them. All that was despised and worthless, they devoted to destruction. So, ano ibig sabihin? Yung lahat ng spoils
pinili nila yung magaganda at mapapakinabangan. Pero ang pumunta lang sa destruction, yung mga worthless at walang mga hindi mapapakinabangan, yung kasano, hindi nagugustuhan nila sa kanilang paningin. Hindi nila magagamit. Even si Agag, they spared Agag. So makita mo, yung disobedience. Pagdating sa verse 13, and Samuel came to Saul, and Saul said to him, Blessed be you to the Lord, I have performed the commandment of the Lord. I have performed the commandment of the Lord. So dahil kinausap ng Diyos si Prophet Samuel sa ginawang disobedience ni Saul, pinapunta ka kay Saul. Pero kita mo paano siya sinalubong ni Saul. Nagsisinungaling. I have performed the commandment of the Lord. And Samuel said, What then is this bleating of the sheep in my ears and lowing of the oxen that I hear? So ibig sabihin, sinasabi niya, kung sinunod mo ang utos ni Yahweh, ano yung mga naririnig ko? Mga livestock. Saul said, They have brought them from the Amalekites, for the people spared the best of the sheep and of the oxen to sacrifice the Lord your God, and the rest we have devoted to destruction. So makita mo, partial obedience. Ang mabigat dyan, nagsisinungaling pa siya. Kung di siya na-corner ni Samuel, hindi niya sasabihin yung totoo. Sinunod ko yung utos eh. Pero napahiya siya, sinasabing, ano yung naririnig ko? Tapos ngayon, ang ibig sabihin, for the people spared the best of the sheep. So ibig sabihin, nagtuturo si Saul. Yung mga nasasakupan ko, yung mga soldier, in-spare nila eh. So makita mo, si Saul ang hari. Tapos, ang tinuturo niya ngayon, sa kasalanan ng hindi pagsunod, yung mga tauhan niya. Parang doon sa Genesis pa lang, nagtuturoan niya kung sino ang may kasalanan, imbis na umamin, nagtuturo ng kasalanan. Sabi pa sa verse 21, But the people took off the spoil, sheep and oxen, the best of the things devoted to destruction, to sacrifice to the Lord your God in Gilgal. So makita mo, ang sinasabi sa verse 21, tinira raw nila yung magaganda na yon para i-offer sa Panginoon, susunugin. Diyan natin makikita yung background, bakit sinasabi, obedience is better than sacrifice. Ito yung background nun. Yung laging sinasabi na obedience is better than sacrifice. Parang sinasabi dito na yung motibo ng isang tao kaya siya nagsasacrifice, hindi dahil magandang intention, kundi para magbigay ng bribery sa ginawa niyang kasalanan. Pampalubag loob ba? Hawakan nyo? Parang paggagawa ng kasalanan, magbibigay ka para pampalubag loob. Para hindi talaga magalit sa iyo. Para meron kang reason kung bakit mo nagawa yun. Kasi iaalay namin yan sa Panginoon. Pangit eh. Kahit mo kung gaano ka sama ang ugali niyaring Saul. At sabi sa verse 22, sinabi ni Samuel, Prophet Samuel, As the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord. So pinagkukumpara niya. Matutuwa ba siya sa mga offerings mo and sacrifices? At hindi sa pagsunod sa kanyang inuutos? Sabi niya, Behold, to obey
is better than sacrifice. Alam mo, parang nang binabasa ko to, pinamumuka sa bawat isa sa atin, sa aking sarili, na ganito yung ugali natin. Parang naalala ko yung biruan ng mag-asawa saka ng mga tropang mga lalaki. Pag uuwi ako ng gabing-gabi na, pag sinalubong ako ng asawa ko sa pinto, ito ang hinaharap ko sa kanya. Ano gusto mo? Yung pala, mayroong balot na isang na siopaw saka balot. Ano gusto mo? Ito? Yung pala, may pampalubag loob. So, sabi ko, parang nilalabas yung pinakikita ng Panginoon yung ugali natin. Yung pala yung ibig sabihin ng to obey is better than sacrifice. Merong nakapaloob sa ginagamit mong sakripisyo. Bribery ang nakapaloob dyan sa ginagawa mong kasalanan. At sabi sa verse 23, for rebellion is as the sin of divination. So makita mo, hindi pa nangyayari yung chapter 28. Binanggit na rito ni Samuel ng ating Panginoon. And presumption is as iniquity and idolatry. Pero makita mo, pagdating ng verse 24, verse 25, and verse 30, nagsasabi naman si Haring Saul dito ng nagkasala ako. Pero ano yung nakapaloob sa nagkasala ako? Sabi niya rito, sa verse 24, Saul said to Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and your words, because I feared the people and obey their voice. So makita mo, sinabi niya nagkasala ako, pero meron din siyang pangatwiran at justification sa kanyang kasalanan. So makita natin, hindi sincere ang kanyang repentance. Now therefore, please pardon my sin and return with me that I may bow before the Lord. So makita mo, parang ang kasalanan niya, ganun-ganun lang. Walang malalim na repentance. Sabi pa sa verse 30, then he said, I have sinned, pangatlong beses. Yet, honor me now, before the elders of my people and before Israel, and return with me that I may bow before the Lord, your God. So makita mo, yung pangatlo niyang pagsasabing nagkasala siya, ang nakapaloob, yung reputasyon niya sa kanyang nasasakupan, sa kanyang kaharian. Bilang hari, hindi talaga totally nagre-repent siya. Laging may kondisyon, laging may nakalpaloob. Dahil yung reputasyon niya, gusto niya maibalik sa harapan ng kanyang nasasakupan. So makita mo, pumapasok dito yung hindi niya piniplease ang Diyos. Ang piniplease niya, yung mga taong nasa harapan niya. Kaya sabi ko, ang dami pumapasok. Hindi talaga tunay na mananampalataya si Haring Saul. Pinili lang siya maging hari, pero hindi siya pinili para maligtas. Kasi wala sa kanyang genuine repentance. So ngayon, mayroon dalawa. Una, pinatunayan ng ating teksto na hindi mananampalataya si Haring David. Pangalawa, pasok ngayon tayo sa teksto natin. Pumapasok ngayon si Haring Saul sa desperation. Dahil sa mga nagawa niyang kasalanan, hindi na nakikipag-usap sa kanya ang Diyos. Even through Urim, yung mga lottery, even sa mga prophets, even sa dreams, hindi na nakikipag-usap sa kanya ang Diyos. Inabandona na siya. Kaso nangyari, after that, nung wala na siyang masulingan na mensahe, naisip niya,
yung pinagbawal niya na espiritista, mga mediums, na pinalabas niya sa bayan niya, ngayon, napilitan siyang kumuha ng konsultasyon dahil sa nalalapit na gera sa paligid ng Israel sa tabi nila, yung mga Pilisteo. So, nandun yung matinding takot ni Haring David. So, ibig sabihin, after nun, kaya sa pumasok ngayon sa ating teksto, after ng mga ginawang pagkompronta sa kanya ni Prophet Samuel, hindi na rin sa kinibo, hindi na rin sa binalikan ni Prophet Samuel hanggang sa kamatayan ni Prophet Samuel. Sabi sa verse 3, Prophet Samuel died and buried in Ramah. Sa verse 4, sinasabi dyan, yung Philistine gathered in Shunem and King Saul gathered also at Gilboa. Sa verse 5, when Saul saw the host of Philistine, he was afraid and his heart trembled greatly. Bakit? Bakit siya natatakot? Kasi inabandona na siya ng Diyos. Naniniwala siya na kaya sila nagtatagumpay dahil kasama nila ang Diyos. Kaya nagkaroon siya ng malaking takot dahil hindi basta-basta ang kalaban nilang Pilisteo. May mga giants doon. Yun yung nakalaban nga ni Haring David. May mga lipi sila na natitira sa lipi ni Anakim. Yung mga giants na warrior. At yun yung nakikita niya na natutungayan sa kabilang lugar. Kaya nandun yung ganyang pagkatakot. And when Saul inquired of the Lord answered him not, neither by dreams, nor by Urim, nor by prophets. Sa verse 6. And verse 7, he summoned a witch spiritist from Endor. So pumasok ngayon. Yung sinasabi niyang pinagbawal niya dahil nakasulat sa Leviticus, ang punishment diyan sa pagkonsulta ay kamatayan. Even yung pinagkonsultahan, mamamatay din, punishable by death. So kaya ginawa ni Saul, by verse 8, nag-disguise siya. Parang panahon ni Haring David. And even nanonood daw ng Korean movie, yung Epic. Hindi kilala ng mga tao ang isang hari pag inalis niya yung kanyang robe. Kasi ang hari, paglalabas siya sa mga nasasakupan niya, kumpleto na damit niya, inayos na. So yung identity. At sabi nga, pag ginubad niya yon, dahil magkakalapit ang kanilang muka, hindi na siya makikilala. Yun ang ginawa ni Haring David, ay ni Haring Saul. Nag-disguise siya pagdating doon sa pagpunta sa witch sa gabi. Sa gabi pa ang punta niya. At sabi niya, pwede bang mag-request na gusto kong makausap ang pangalan na babanggitin ko? So, ang sagot ng babae, pinagbabawal ng hari na magpatawag ng mga patay. Gaya na sinasabi sa batas. At ang sabi, punishable by death. Yung sa Leviticus 20 verse 27. At ang sabi sa verse 3, inuutos ni King Saul na palayasin sa bayan ng Israel ang lahat ng mga espiritista, ang lahat ng witch. Kaya nasa labas siya, kaya sa nasa Endor. Endor, yung dulong pinto. Endor. Pero pagdating doon, ang sabi, dito siya nagduda sa verse 10, yung witch. Doon siya nagduda kung sino ba yung sa harap niya. Tingnan natin bakit siya nagduda. Kung sino yung nasa harap niya. Sabi sa verse 10, Saul swore to her by the Lord, saying, as the Lord lives, there shall no punishment happen to you for this thing. Nagulat ngayon yung witch. Sino tong magsasabi na habang nabubuhay ang Panginoon, sinasabi ko sa iyo, walang mangyayaring punishment sa iyo sa pagkonsulta ko sa iyo sa patay. Sabi niya, ang Diyos ang nag-utos niyan at sinabi rin ni Haring Saul, bakit binibigyan ako ng assurance na walang mangyayari sa akin sa pagpapatawag ko ng patay? Meron ng isang question sa witch.
Tapos yung sinabi ngayon, kung sino yung patatawag, then said the woman, whom shall I bring up to you? And he said, bring me up Samuel. Pangalawang ano pa? Samuel. Okay, pangkaraniwang Samuel lang to. Kasi hindi sinabi prophet Samuel, Samuel lang. Pagdating dito sa verse 12, babalikan natin ang kasanayan ng mga espiritista, familiar spirit, ibig sabihin, hindi talagang namatay ang kakausapin niya. Na mga nagpapanggap lang na evil spirit para gayahin yung namatay. Kasi hindi na talaga pwedeng tumawid ang mga patay sa mundo ng mga buhay. So sino ngayon yung ginagamit ng mga espiritista para mapaniwala yung nagko-consult sa kanila na pinatawag niya yung namatay na mayapang tao na yun? Ang nagagamit doon, yung sabi nga, deception. Ginagamit yung mga evil spirits na paggala-gala para gayahin yung taong namayapa na. Na kunyari, sinomon at kinakausap nung nagpatawag na pamilya nung namatay. Kaya sinasabi, wala nang kilalalaman ang mga patay sa mundo ng mga buhay. And when the woman saw Samuel, ito na yung sinasabi nga na ginawa kong capital letters. She cried with a loud voice. Kung ito ay pangkaraniwan, normal na niyang ginagawa, bakit siya nagulat at sumigaw ng malakas nung nakita niya si Samuel? Kung pangkaraniwan lang, bakit siya nagulat at napasigaw? And the woman spoke to Saul saying, why have you deceived me? Ngayon, yung nakita niya sa kanyang ginawa, ang nagpakita sa kanya, si Prophet Samuel. Hindi Samuel. Nung binanggit niya na Samuel, wala lang eh. Pero nung nakita niya, Propeta Samuel, ibig sabihin, ang intimate relationship nito kay King Saul, ganun na lang kaya alam niya, si Haring Saul, ang nasa harapan niya kasi si Prophet Samuel, ang pinatawag niya. So, ibig sabihin, kung pangkaraniwan to, bakit siya nagulat? Eh, tanong, talaga bang si Samuel yung pinatawag? Isa pang tanong yan. The king said to her, do not be afraid. What do you see? So, ibig sabihin, hindi siya nagkaila na siya si King Saul. Ang tinatanong niya, ano yung nakita mo? Ang sabi ng babae, I see a God. Ang sinasabi dyan na God, small letter, it means yung Elohim, general sense of supernatural appearance. Parang yung mga anghel. God sa kanila yun. Hindi siya masabi mga evil spirit o mga devil o ano. Ibig sabihin, sinabi niyang God, kung paano nagpapakita yung anghel. Hindi siya apparition. It's either angel or spirit coming out of the earth. Pagdating sa verse 14, he said to her, what is his appearance? Ano yung nakita mo? So, kinukumpirma ni Haring Saul kung ano yung nakita niya. Sino? And he said, an old man is coming up and is wrapped in a robe. And Saul knew that it was Samuel and he bowed his face to ground and paid homage. So makita mo, sa kalakaran, yung propeta ang nagbabow sa hari. Pero dahil in need siya, in desperation siya, napalahod siya at nagpay ng homage, gumalang at nagpatiyukod kung paano ginagawa ng Hapon sa mga Koreano, kung paano sila mag-pay homage. So, ibig sabihin, nandun yung desperation niya at sabi nga, hindi siya makapaniwala na napatawag na espiritista si Prophet Samuel at nakumpirma niya na si Prophet Samuel yun.
Verse 15, then Samuel said to Saul, why have you disturbed me by bringing me up? Saul answered, I am in great distress, for the Philistines are warring against me, and God has turned away from me and answers me no more, either prophets or by dreams. Therefore I summon you to tell me, what shall I do? So makikita natin sa pagkukumpirma sa witch, nagulat siya. Isang kumpirmasyon na nagpakita talaga si Prophet Samuel sa kanya. At yun yung sinasabi nga, na nalaman niya rin na kung sino yung nag-summon, si King Saul, na nagpapanggap, na kumpirma niya na siya yung hari. Dahil dun sa nangyaring pagsusummon kay Prophet Samuel. At sinabi, verse 16, Samuel confirmed that the Lord abandoned Saul and became his enemy. So verse 17, Samuel said that the Lord torn his kingdom and gave it to David. So doon pa lang sinasabi na ibibigay yan sa iyong neighbor, si David. At nagsisimula na makilala dyan si David. And mga susunod, makikita natin, yung mga verses na yan, wala talagang repentance si Haring Saul doon sa nangyari, kahit na-meet niya si Prophet Samuel at sinabi kung ano yung mangyayari sa kanya. Ang mabigat dyan, yung sinasabi nga na even yung kanyang hakarian, verse 19, the Lord will give Israel and his army to the hand of Philistine, and even yung sinasabi niyang mga anak niya. Pag prophet during that time, pag nag-prophesy sila, 100% nangyayari. At nangyari po yung sinabi dito ni Prophet Samuel sa chapter 31, kung paano na-vanish ang kanyang angkan. At sabi nga, ang natira lang, yun lang po na si Mephibosheth na ating minensahe nakaraan. So, makita mo, yung sinasabing mamamatay lahat. Ibibigay ang Israel sa kaaway at yung pagiging hari mapupunta kay Han David at yung mga anak mo mamamatay silang lahat. So makita mo, si Prophet Samuel talaga yung na-summon. Ngayon sa aming pag-aaral sa hermeneutics, pag merong contradiction na dalawang turo, yung sinasabi nga, pag namatay na, hindi na pupunta sa bundo ng mga buhay. Pero dahil kinumpirma siya, ang sabi, pag seemingly there is contradiction, ilagay mo siya sa mataas na pag-aaral para ma-harmonize siya. Kasi ang salita ng Diyos, iisa lang yan ang nagsulat niyan. Isa lang pinanggalingan ng mensahe na revelation. Hindi siya pwede mag-contradict. So pag seemingly there is contradiction, ilalagay natin sa ibabaw para i-harmonize. Ang sabi, sino yung dalawang tao na hindi nakaranas ng kamatayan? Si Enoch. Sino pa isa? Si Elias. Ang sabi pa, si Methuselah, hindi alam kung saan namatay. Diba? Pero sabi, ang katapos, kamatayan. Paano yung tatlo? Hindi nakaranas ng kamatayan. So, ilalagay natin yan, yung sinasabi nga na doctrine, na nagko-contradict, ang sabi namin dyan, ilagay natin sila sa isolated case. Ito ay isolated case. Ito lang ay pagpapakita sa desperation ni Haring Saul. So, binigyan siya ng isolated case para imulat siya sa kanyang kasalanan. But still, even sa kanyang ending, wala siyang repentance. So, makita natin, meron dalawang signs. Two signs of King Saul as an unbeliever. Unang sign, point 1, yung kanyang disobedience and pagiging unrepentant. Disobedient and unrepentant. Ang unang tanda ng isang taong hindi mananampalataya, kahit na anong
Ano ba yun? Kahit na anong konfrontasyon ng salita ng Diyos sa kanya, never siyang papasok sa pagsisisi na tunay. Bakit? Ang pagsisisi kasi, ibinibigay yan ng Diyos. Kalakip ng pananampalataya. Hindi yan nagmumula sa iyo. Kaya kahit anong confrontational na gawin sa iyo, kahit ilang gospel pa na makinggan mo sa mga galing pa na preacher, hindi ka papasok sa genuine repentance. Bakit? Ang repentance ay gift kasama ng pananampalataya. Ang nangyari dito, sa pagiging disobedient ni Haring Saul, bakit siya repentant? Kasi hindi sincere yung kanyang repentance. Yung kanyang repentance, conditional. At laging nakapaloob yan. Yung sinasabi nga, mas gusto niyang i-please ang tao kaysa sa Diyos. Kaya hindi siya makapasok sa genuine repentance kasi ang image niya ang kanyang tinitignan at yung iisipin ng ibang tao. Kaya hindi siya pumapasok sa pagsisisi at pagsuko ng kanyang sarili sa harapan ng Diyos. Hindi niya pa rin makita sa sarili niya na wala na siyang pag-asa. Meron pa siya nakikitang hope sa sarili niyang gawa. Meron pa siyang magagawa. Kaya hindi siya makapasok sa sinasabing surrender, pagsuko. Ang pagsuko, yung sinasabi nga na iba ang prinsipyo ng mundo. Ang prinsipyo ng mundo, gusto mo maging mataas. Nasa ruro ka. Parang si Satanas. Parang si Eva at Adan. Gusto nila mataas sila, kagaya rin ng Diyos. Ang mundo na to, gusto laging number 1. Pero ang tinuturo ng prinsipyo ng Diyos, gaya na sinabi ni John the Baptist, I must decrease, He must increase. Yung sinasabi ng pagpapakumbaba. Ang gift ng repentance ay pagpapakumbaba sa isang taong mapagmataas. Kaya yung mga taong hindi sinusuko ang kanyang sarili sa Panginoon, sila yung mga taong mapagmataas at sinasabi ngang may angking pangatwiran, may angking katwiran, mga self-righteous na tao. Dahil ang tao, likas sa kanya ang maging mataas sa kanyang paningin. Mayabang. Siya yung magaling. Siya yung maraming magagawang paraan para iligtas ang kanyang sarili. Never siyang papasok sa pagpapakumbaba. Naririnig niya yung gospel. Laging nandun yung confrontational. Laging nandun yung conviction. Pero tumatalbog lang sa kanya yan. Kasi unless na ibigay sa iyo yung grace, kasama ng repentance at ng pananampalataya, never mong isusuko ang sarili mo sa Panginoon. Parang si Haring Saul, hanggang kamatayan. Ang mabigat pa dyan, napahamak pa yung mga taong nakapaligid sa kanya. Naniniwala ako na si Jonathan ay mananampalataya. Pero dahil sa kasalanan ng kanyang tatay, hindi in-enjoy ni Jonathan ang buhay niya bilang mananampalataya. Napahamak din siya dahil sa kanyang tatay. Yun ang ginagawa ng isang taong ayaw isuko ang kanyang sarili sa Diyos. Marami siyang ipapahamak sa paligid niya. Siya po ay baliktad ni Haring David. Si Haring David nung nagkasala, napakaraming versikulo, chapter sa salmo niya, ang pinagsisisihan niya ang kanyang ginawa. Pero si Haring Saul, never na nagkaroon rin ng repentance. Sincere repentance, genuine repentance, kadalasan, conditional repentance. Gusto nilang ibalik ang kanyang reputasyon sa harapan ng maraming tao. Ganyan ang pagkaraniwang tao ngayon. Lagi niyang iniisip kung ano yung sasabihin ng mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi yung ano ang itsura niya sa harapan ng Diyos. Imbis na mag-repent, nangangatwiran.
sa kanyang nagawang kasalanan. So dun pumasok, sinasabi nga yung text case natin, yung behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the path of rams. So makita mo, yung sacrifices dito, yung offerings, bribery yan sa iyong kasalanan. Pero ang sabi niya, much better pa rin ang obedience than sacrifice. Yan yung background na lagi nating naririnig, obedience is better than sacrifice. Ang pangit pala ng background na yun. Meron nakapaloob doon sa salitang sacrifice. Pagmamalaki, pag-iimbot, pangangatwiran, at sinasabi nga, kawalan ng pagsisisi sa kanya nagawang kasalanan. Sumaita natin yung mensahe na yan, tinuturo. Disobedience brings severe consequences. Si Haring David, nagkaroon kagad ng consequence sa kanyang kasalanan. Yung anak niya kay Bathsheba, namatay. Yung mga anak niya, nagkagulo. Disobedience brings severe consequences. Pero kagandahan kay Haring David, pumasok sa genuine repentance, unlike ni Haring Saul. So makita natin yung repentance versus tantrums. Yung pagdadabog mo, imbes na magsisi ka, nakipagmatigasan ka sa Diyos, nangangatwiran, nagmamalaki, at humahanap na ibang paraan. Yung sinasabing nga para takpan ang kanyang kasalanan. Kadalasan, ganyan ang nangyayari sa atin. Yung kasalanan mo, yung kamalian mo, gusto mong ituwid ng isa pang kamalian. Hindi po obra yun. It will bring only severe consequences. Ang sinasabi pa, mas natatakot tayo sa tao. Mas gusto nating i-please ang tao kesa sa Diyos. Yun yung naman sa atin eh. Sana makita natin, lagi tinuturo sa Ebanghelyo, sa Diyos ka dapat matakot. Ano magagawa sa iyo ng tao na kapaligid sa iyo? Yung lagi mong gusto ng kinalulugdan ka, at sila yung madalas mong kinakatakutan kesa sa Diyos? Eh sabi, kaya lang patayin niya ng katawan mo. Ang Diyos hindi lang katawan mo, kaya niya patayin. Kaya niya pang ibulid ang kaluluwa mo dun sa wala hanggang kamatayan sa impyerno. Sino ang dapat katakutan? Pero ang madalas sa atin, mas gusto natin kalugdan tayo ng mga tao na kapaligid sa atin. Mas natatakot tayo sa kanila kaysa sa Diyos na naglikha sa'yo. Yung binigyan ka ng tsansa na mabuhay dito. Alam niyo, pag pinag-aaralan ko yung chances na ikaw ay mabuhay dito, pinag-aaralan ko yung yung paano magkakaroon ng yung fertile egg, saka yung similya. Ilan ang similya? 1,000. Nakita mo yung probability, yung ratio. Yung nagkaroon ka ng chance na mabuhay dito para makilala mo kung sino yung tunay na naglikha sa'yo. Sabi nga si Cedric bunso, hindi dahil may dalawa akong anak. Sa una, si Cedric ay 2 ang sinundan. Hindi na buo. Wala mo yung chances. Pero pagdating sa buhay na to, mas gusto mong i-please ang tao kaysa sa Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay, ng pagkakataong mabuhay dito sa mundo na to. Tapos ang gagawin mo lang, i-enjoy ang buhay na to hanggang mamatay ka. Hindi ka nakapagbigay ng kalalatian sa Diyos. Hindi ka nakapaglingkod. Insincere confession that is motivated by fear of man is not true repentance. It only reveals your misplaced priorities. Kaya makita mo, binabalikan ulit tayo. Sana magkaroon ka nga ng pagkakataon bago mamatay. Eh paano kung wala?
you will enjoy the punishment eternally. Eternally. Dahil ang pag-asa, yung chances na pumasok ka sa repentance habang nabubuhay. After that, sabi ng mayaman, doon sa impyerno, hindi na siya nagkaroon ng kahit naranasan niya yung hirap, pumasok ba sa repentance? No. Hindi, kasi ang repentance ibinibigay ng Diyos, biyaya, regalo. Kahit naranasan ng mayaman yung impyerno, yung hirap doon, hindi pa rin siya pumasok sa pagsisisi. Iniisip niya pa rin kung paano niya maililigtas ang kanyang mga kapatid. Hindi siya pumasok sa repentance. Ibang tao pa rin. Ganon din. Ang mga taong hindi pumapasok sa tunay na pagsisisi, iniisip niya yung sarili niya at ibang tao. Hindi pa rin lumalaki sa kanyang harapan kung sino ang Diyos na naglikha sa kanya. Pangalawa, pride and rebellion. Ito yung pangalawang tanda na meron si Haring Saul. Bakit hindi siya mananampalataya? Pride and rebellion. Repentance, ay humility. Kung unrepentant ka, ibig sabihin, nandun yung pagiging proud. And bakit rebellion? Ang rebellion, imbis na magtuwid, nagre-rebelde at ginagawa pa ang mga ayaw ng Diyos na gawin niya. Pride. He lied to Samuel, blaming then people for his partial disobedience. Ito mo, nandun yung pagiging hambog niya. Imbis na magsisi, yung mga tao na to, ang mga tao na to yung dahilan kung bakit merong pang natira. Inisip niya, yung mga tao na sasakupan niya, siya yung hari. Mas sinusunod niya yung mga na pinamumunuan niya. Kaya sabi nga, doon pa lang sa Eden, kay Adan, pag sinabing leniency, pagiging lenient, that is false humility. And false humility is disobedience per se. Hindi ka pwede magturo. Lahat po tayo may personal accountability sa harapan ng Diyos. Hindi ka pwede magturo. Hindi mo pwedeng sisihin ng ibang tao sa nangyari sa iyo. Dahil meron tayong choice, sumunod o hindi. Hindi natin pwedeng ituro ang mga taong nakapiligid sa atin kung bakit tayo nagkasala at nagkamali. Dahil lahat tayo liable sa ating mga ginagawa. Sabi niya sa 1 Samuel chapter 15 verse 21, but the people took of the spoil, things devoted for destruction, to sacrifice to the Lord. So yung sinasabing inutos na destruction, pero sabi, yung mga tao na yun, pinili nila kung ano yung gusto nilang i-offer, sacrifice sa Lord. Buti sana kung lahat yun, sinacrifice. Ibig sabihin, patay din lahat yun. Pero yung sinasabi rito, half-truth. Namili sila ng kanilang itatabi at namili sila ng kanilang i-offer. Kasi kung lahat yun in-offer nila, patay din lahat yun. Half-truth. Nagsisinungaling. So makita mo yung pride and rebellion. Imbis na Diyos ang first option, imbis na Diyos ang lalapitan niya at humingi ng pagsisisi para maituwid ang kanyang kasalanan, gumawa pa siya ng ibang paraan. At sabi nga, nag-consult siya sa witch, sa Endor. At ang sabi, yan ay sin of divination. Kasi nagsisik ka ng knowledge apart from God. Divination, yung sinasabi nga na yung sinasabing pagpapalagay, yung sinasabi mong tama to, sa sarili mo tama tong ginagawa mo, at sabi sa verse 23, presumption is as iniquity and idolatry. Pag sinabing divination,
papasok ka sa idolatry. Kasi kumukuha ka ng knowledge apart from God. Ang idolatry, yung pagsamba at pagkilala at pag-recognize, pag-consult apart from God. That's idolatry. Creator, tapos everything after that, creation. Creator, first cause. After that, second cause, lahat ng kanyang creation. Kung magkoconsult ka doon sa second cause, sa creation, sa creature, that's idolatry. At yan ay malaking kasalanan sa Diyos. Dahil ang assumption is accepting something as true without evidence, but presumption is believing something is true based on likelihood, probability, or something existence, or some existing evidence, even without absolute proof. So, yun yung mga ginamit ni Haring Saul. Nag-consult siya sa espiritista. He relied on worldly means over divine guidance. And this will result only on a greater consequences. Kaya sabi niya, yung pagbabasa ng horoscope, yan ay divination. Yung pag nagtapatayo ka ng bahay, yung paglapit sa pungsoy, consult, yan ay divination. Idolatry. Worldly desperation will only leads to forbidden paths or means, but holy desperation will bring us to our knees or lead us to faith in God. So nangyari kay Haring Saul, it's only a worldly desperation. Kaya sabi, it only leads to forbidden paths. Pero yung holy desperation, gaya ng kay Haring David, it only brings you to your knees. Ibig sabihin, ikaw ay magpapakumbaba, luluhod at hihingi ng kapatawaran sa Diyos na iyong sinasampalatayanan. True faith requires listening and patience. Ang tunay na pananampalataya, ang hinihingi niya, yung pakikinig. Binabalikan ko ang aking sarili. Pagdating po sa eskwela, academic, mahina po ako. Lalo na sa memorya. Pagdating sa pag-aaral, matyaga lang ako. Kinakabisado ko. Pag memorize at pag-alam ng mga hindi ko dapat alamin. Pero kung din sa pag-aaral, mahina po ako sa pag-aaral. Ang dali ko nga makalimot eh. Tiyagaan lang. Ganon din sa pananampalataya. Tunay na pananampalataya, ang hinihingi lang niya makinig. Makinig. At yung sinasabi niya, patience. Not in our time, but in His time. And that's true faith. Gaya ng ating panahon, dun sa Garden ng Gethsemane, pinakita ng ating Panginoon yung kanyang total surrender and submission to His Father's will. Dahil pagdating doon sa cross, nangyari yung sinasabi ng unwanted substitutionary death para daw sa atin na mga wretched sinners. Birihin mo, ibibigay niya ang buhay, yung parusa. Ang sinasabi niya unwanted kasi gusto niyang palampasin. Kasi ibibigay pa to doon sa mga makasalanan. Yung sinasabing ilang propeta ang binigay sa kanila, pero lahat ng propeta pinatay nila. Ganong kasama ang Israel. Kahit anong pakitang kabutihan ng Diyos sa kanila, kahit anong miracles ang ipadaranas sa kanila, still, mga disobedient, wretched sinners. Tapos ibibigay mo yung buhay mo sa kanila. Ang parusa nun matindi. Kaya sabi niya nga,
Maaari, Panginoon, palampasin mo to. Pero dahil ito'y kalooban mo, masunod nawa ang iyong kalooban. And that's true faith. At yun yung binigay in April sa atin. Matuto tayong makinig, sumunod, at patuloy na maghintay ayon sa kanyang kapanahunan. Yun yung hamon sa atin. We need to surrender to God. Kasi pag hindi, it will only result on a severe consequences. Ang maganda sana kung kayo lang. Ang mabigat dyan, may madadamay pa dahil sa kasalanan natin. Partial obedience is still disobedience. Nagawa mo yung kalahati hindi, is still disobedience. Ganon si Haring Saul. I-please yung piniplease niya yung mga taong nakapaligid sa kanya, pero ang Diyos, hindi. Piniplease niya yung mga tao kasi desires human praise and not of God. It means you valued more public approval over divine instruction. Mas gusto mo yung approval ng mga taong nakapaligid sa iyo kaysa sa approval ng Diyos na dapat mong sampalatayanan at sambahin. Yung sinasabing ilang beses ko sa mini-message, lagi nating tinitignan ng ibang tao kung kinalulugdan ba tayo. Pero sa isang tunay na mananampalataya, di bali na nakasimangot ang mga taong nakapaligid sa Kanya, basta nakangiti sa Kanya ang Diyos. Pero yung iba baliktad, mas gusto nila nakapangiti sa kanila yung taong nakapaligid sa kanila, pero nakasimangot naman ng Diyos sa Kanya. Bilang pagtatapos, instead of performing as a king, he took the priestly role. So makita mo, imbis na pamunuan ng kanyang kaharian, yung mga spoils, inahandog niya. Imbis na hari ang kanyang gampanan, pagiging pari ang ginagawa niya. 1 Samuel chapter 15 verse 22. Any leniency rooted on pleasing men than God. Leniency, false humility, it's disobedience. He tried to justify it with religious excuses, showing his flawed priorities. The ultimate lesson is to find refuge in Jesus Christ, who offers true mercy, forgiveness, and a path to God, unlike the false comfort Saul sought. Imbis na lumapit ka sa Diyos, umingi ng tawad, at sinasabi nga sa panahon na natin, imbis na pumunta ka kay Kristo at humingi ng kapatawaran at awa at lumapit sa Diyos, hindi kaya ni Haring Saul pumunta sa false comfort at nakukutan yun sa pamagitan ng divination. Pero kaya nangyari yung isolated case para ipamuka kay Haring Saul sa kanya yung kasalanan na ginawa niya, at ito magiging katapusan mo ng kaharian mo, ng buhay mo, at ng pamilya mo. Kaya nangyari yung isolated case na yun para lang talaga yun kay Haring Saul. On the final stage of Samson, he finally realized that his strength came from obedience and devotion to God, not on his own. Yun yung mensahe kay Haring Samson. Sana rin nakita rin ni Haring Saul kung bakit siya itinakda bilang hari. Upang maglingkod sa Diyos, hindi dun lang sa bayan ng Israel. Sa Diyos siya maglilingkod. At doon nagmumula ang kanyang kalakasan. Kaya makita mo, nung hindi na siya kinakausap, pinabando na siya, yung dati niyang tapang sa pag-away, ngayon takot na takot siya. Kasi nakita niya, without God, walang victory sa bawat gera na kanyang susuungin.
Even on the last part of Solomon's life, he finally understood that the ultimate source of knowledge is the Lord, and everything was vanity. God desires a surrendered heart and active listening over empty religious acts, showing that willful disobedience is a fundamental rejection of God's authority. Sa mga wala pa sa Panginoon, yung hinahanap na kapayapaan ni Haring Saul, hindi niya makuha sa pamamagitan sarili ng diskarte, pamamaraan, o sa pamagitan ng karunungan meron dito sa lupa. Kung ano man yung ino-offer dito sa lupa, hindi niya masusumpungan ang tunay na kapayapaan doon. Ito lang ay makikita niya sa kanyang buktong na anak na ibinigay niya dahil siya po ang hari ng kapayapaan. But is never found apart from surrender. Yung kapayapaan na yon, hindi mo pwedeng iwalay ang pagsuko mo ng sarili mo sa Diyos at kay Kristo. Without surrendering, you cannot gain peace from God. Kaya sinabi ni Jesus ng ating Panginoon, pag meron kang takot sa Kanya, wala ka ng takot sa lahat. Ibig sabihin, sa pagsuko mo sa Kanya, doon mo lang masusumpungan ang tunay na kapayapaan at buhay na hinahanap ng isang tao dito sa mundo na to. Wala kang makikitang pag-asa rito. Lahat ng tao hindi in-enjoy ang buhay at umabot sa suicide, nakita nila walang hope dito apart from God. Jesus Christ is our only hope in life and death. Ating response him, Christ our hope in life and death. So kinantayan ni Christine Jetty. Sila po yung nag-compose, even si Boswell. Ang sabi yung awit na to, a declaration that Christ's resurrection guarantees our hope every moment of every day, even as we face death. No matter what a believer is going through, no matter how dire, dreadful, fearful the circumstances may seem, the reality of the resurrection transforms every of our lives. We can still sing hallelujah, even when the waves are crashing in our lives, because we know and trust Christ, the only one who conquered death. Christ is our only hope in life and death. Tayo po manalangin. Dakilang Ama, kami po'y patuloy nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito, na muli na ibinigay niyo naman sa amin ang mensahe ng tunay na kapayapaan ay masusumpangan lang sa aming pagsuko at pagsunod sa inyo at patuloy na pananampalataya habang kami po ay nabubuhay dito. Tunay nga, nabigyan niyo po ng mga pagkakataon pa. Makasumpong nawa ng biyaya ang mga kasama namin na wala pa rin po sa inyong trono ng biyaya. Naway dumating ang pagkakataon na ipagkaloob niyo sa kanila ang pagsisisi at pananampalataya sa inyo na nagmumula sa inyong biyaya upang sa ganon makita nila ang tunay na pag-asa at kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito na aming ginagalawan. Dahil ang tunay na buhay ay nagmumula lamang sa inyo. At ito po ay hindi base sa naming nararamdaman at nakikita. Ito ay base sa pananampalataya na nagmumula lamang sa inyo. Dalangin po namin na muli na namang oras nyo, kayo po ay bumalik o kami po ay marap sa inyo, maabutan niyo ang bawat sa amin na mabuti tapat na naglilingkod lamang sa inyo. Ito po ang aming samdalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.